Sa amin sa Seventh-day Adventist, para sa amin, kami ang pinakamataas ang nalalaman sa Biblia. Para sa amin, pagdating sa magsamba sa Panginoon, kami ang nangunguna, may mababasa. Pangalawa, kautusan, kami ang gumagawa. Pangatlo, pagkain, kami ang tumutupad. Eh, mga Katoliko noong unang panahon, ano ginawa nila? Pagdating sa pagsamba, linggo ang pinili. Wala namang sinasabi sa Bible daw na ang linggo ay Sabat. Tapos sa kautusan, yung fourth commandment, remember the Sabbath to keep it holy, para sa amin, nilalabag nila yan. Pangatlo, pagkain, bagsak ang Katoliko. Para sa amin yun, dahil Katoliko kumakain ng baboy. At yan ang topic ko ngayon. Okay. Ngayon, eto. Dati, actually, nung ako'y Seventh-day Adventist pa, sobrang payat ko. Ha? Butot balat ako. Bakit wala pagkain sa inyo? Dahil ako ay, yun na nga, mahirap buhay. Maraming bawal kasi. Walang bawal. Butot Balat ako dati, ay nagkalaman lang ako nung ako napunta sa Bohol. Ako nagkalaman. Ngayon, para sa amin, biblically, sa Biblia, kung babasahin natin yung Levitico 11, 7 to 8, mababasa dyan na ang baboy ay huwag ipakain. Liwanag yan. Bakit walang Seventh-day Adventist ang nagbabasa ng Levitico 11, 1 hanggang 2? Bakit pag sila ang nagbasa, nagsisimula yan sa 3, pababa hanggang 31. Walang nagbabasa ng 1 to 2. Bakit ang bang meron dyan? Bakit? Anong meron ba sa 1 to 2? Kasi ayon dyan, yung 1 to 2 na yan, inaamin dyan na ang inutusan lamang ay ang mga Israelita. Ayaw naming tanggapin bilang mga Seventh-day Adventist na ang mga Israelita lamang ang inutusan. Para sa amin kasi, ang kautusan ng Panginoon ay sa buong sangkatauhan, hindi lamang sa mga Israelita. Ang reasoning namin dati, yung Diyos ba ng mga Israelita, hindi ba yun ang Diyos natin? Yan ang aming reasoning dyan. Kung ang Diyos ba ng mga Israelita, nagbabago ba yun? Bakit pagdating sa Kristiyano, nagbago na? Meron ba kaming analogy ginagawa noong unang panahon? Dito yan. Pag kami nag-Bible study, isa ako sa Bible study dati. Ito yan, no? Halimbawa ganito, sa isang barangay may sinabi ang kapitan, pagdating ng alas 10 ng gabi, bawal lumabas. Pag lumabas kayo, kulong kayo. Curfew. Ngayon, nagbago. Ay! Okay lang lumabas. Wala nang problema. Dahil okay lang lumabas So, ang ginawa ng tao, lumabas. Nung paglabas niya, hinuli siya. Ang tanong, nasaan na daw ang katuwiran? Ba't kami ginagawang analogy yan? Ito ang reason. Sinabi ng Biblia, bawal kainin ng baboy. Kaso ang mga Katoliko nagtuturo, pwede nang kainin ng baboy. Ngayon, nang kayo'y kumain ng kain ng baboy, anong nangyari? Susunugin kayo. Nasaan ang katuwiran ngayon? Sabi, malinis na. Pwede nang kainin. Ba't nang kinain? Susunugin pala tayo ng Panginoon. Anong aming talata dyan? Yung nasa Isaiah 66, 17, kung saan ang kumakain ng kanin ng baboy ay susunugin. Ngayon, sino ang may alam dito kung paano yan sagutin? May nakakaalam ka kung paano yan counterin? Malamang wala. No? Ito yan.
Noong unang panahon, tama na ipinagbabawal ng Panginoon sa mga Israelita ang pagkain ng karne ng baboy. Marami mga pagkain na ipinagbabawal sa mga Israelita. Ang tanong, yang batas na yan ba ay saklaw sa mga hintil? Ang sagot ay hindi. Bakit? Hindi kasama ang hintil sa inutusan ng Panginoon na huwag kayong kumain ng karne ng baboy. Naalala ko dati nung ako'y naging Katoliko na at may nakadibati akong Seventh-day Adventist na si Marsh D. Kapapas, doon kami sa DXSY. Ang tema ko, patutunayan ko ng Israelita lamang ang inutusang huwag kumain ng karne ng baboy ayon sa Biblia. Sabi ng kalabo kong SD, dagdagan mo hindi kasama Kristiyano. Sabi ko, di na kailangan, maniwala naman yan eh. Hindi, dagdagan mo, gusto ko dagdagan mo. Dinagdagan ko, hindi kasama Kristiyano. Ngayon, pagdating sa tanungan, yung mga tanong niya sa akin, wala sa topic ko. Nung ako natanong sa kanya, unang tanong, saan sa Biblia mababasa na ipinagbabawal ng Panginoon na pagkain ng karne ng baboy? Siyang sumagot, Levitico 11. Dalawang tanong, mga Israelita bang inutusan dyan o hindi? Sagot niya, mga Israelita, hindi kasama Kristiyano. Siya na umamin. Anong nangyari? Sabi ko, panalo na ako. Sabi niya, uy, ano sa'yo, panalo ka na? Nagipagdibati ka na dyan, sabi, panalo ka na. Inamin na niya eh. O sige, ulitin ko. Nang panahong sinabi ng Panginoon sa mga Israelita na huwag kainin ng karne ng baboy, may Kristiyano na ba? Sabi niya, wala pang Kristiyano. So kasama Kristiyano hindi? Hindi kasama Kristiyano, hindi panalo na ako. Hindi niya matanggap. Sabi niya, nag-claim lang ako, self-proclaim lang ako. Yan ang hirap sa mga Seventh-day Adventist. Karamihan sa kanila, matindi sa bangayan, pero hindi marunong umunawa ng binabasa. Yan ha? Pag may nakaka-enkwentro kayong Seventh-day Adventist, kailangan marunong kayong makinig. Ang sekreto dyan, marunong kayong makinig. Bakit? At dapat, pag nakikinig kayo, may alam na kayo. Kaya pag wala kayong alam, baka makonvert pa kayo. Pero pag may alam na kayo, nagsasalita pa lang siya, yung utak nyo nasa unahan na, ready na, pakasakali sabihin yan, sabi mo ganito, kung mabasa ko, edi pitik. Di ba? Eto ngayon, sa dumaan ng maraming panahon, talagang ipinababawal ang pagkain ng karne ng baboy, yung mga nasa Levitico 11, 3 to 31. Pero dumating yung panahon na si Pedro, eto na, si Pedro, ayon sa Gawa 15:7, sa Gawa, Buhat 15:7, si Pedro ay inutusan din sa mga hintil. Karamihan sa mga protestante nagsasabi ganito, ang inatasan sa hintil ay si Pablo, samantalang si Pedro ay sa Hudiyo lang inatasan. Kaya hindi pwede na si Apostol Pedro ay sa Papa ng Iglesia Katolika kasi siya ay inatasan lamang sa mga Hudiyo, hindi sa mga hintil. Pero sa Buhat 15:7, siya ay inutusan din mangaral ng Ebanghelyo sa mga hintil. Katunayan, siya ang ipinatawag ng Panginoon upang i-convert si Cornelio. Sino si Cornelio? Si Cornelio ay isang hintil. Yan. Yan ay nasa Gawa 10. Ngayon, babasa lang ako sa Bisaya lang na Biblia kasi wala akong dala Biblia Tagalog. Biblia Tagalog kasi nandyan sa cellphone. So, hindi ko magamit na yun dyan. So, babasahin ko sa Bisaya na lang. Buhat 10, Kapitulo 1. Isimulan bubasa ha. May usa ka tawo sa Cesarea nga ginganlag Cornelio, kapitan sa kasundaluhang Italiano. Hintil, Italiano eh.
Si Cornelio usa ka tawo nga relihiyoso. Siya og ang tibuok niyang banay nagsimba sa Dios. Dako siyang nahimo pagtabang sa mga Hudiyong kabos ug kanunay siyang nagampo sa Dios. Mga alas 3 kadto sa hapon sa dihang nakita siya panan-awon. Diin may usa ka anghel sa Dios nga miduol kaniya miingon, Cornelio. Mitutok siya sa anghel uban ang kahadlok ug miingon, unsa man sir? Ang anghel mitubag, ang imong mga pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy gidawat sa Dios ug nahinumdum siya kanimo. Ug karon paadtua sa Joppe ang pipila ka tawo ug ipakuha nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon Pedro. Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga nagtitinag panit nga nagpuyo dool sa dagat. Unya sa pagpahawa na sa anghel, gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugoon ug usa ka sundalo nga relihiyoso nga usa sa iyang mga sinaligan. Gisugin na niya sila sa nahitabo o gipaadto sa Joppe. Pagkasunod adlaw sa may kautuhon samtang sila nagpaingon ug nagkaduol sa Joppe, misaka si Pedro sa atop sa balay aron pag-ampo. Gigutom siya ug buot mukaon ug samtang gihikay pang pagkaon nakakita siya panan-awon. Nakita niya nga nabukas ang langit ug may gituntun nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka iskina. Sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga langgam na ihalas ug mga mananap na naglakat ug nagkamang. Unya may tingog nga miingon kaniya, hala Pedro, pag-ihaw, kaabon diha. Ano nangyari? Nakita siya ng vision, malaking kumot, tapos nasa loob lahat ng mga hayop, mga ibon, mga hayop na gumagapang, mga hayop na apat ng paa, nasa loob. Dati meron akong Bible comics. Kasi yung Bible comics, makikita mo yan sa online. Sa Bible comics, nakuuna doon ng imahe ng baboy. Kapag yun ang ginamit namin, yung mga sabalista, umiinit yung ulo. May baboy may baboy. Sabi nila kasi dati, nung wala pa yung comics Bible, sabi nila, bakit? Mayroon mo sinabi din na may baboy. Sabi namin, yung hayop na may apat ang paa. Akala mo lang yun. Pero hindi kasama baboy doon. Nang dumating na yung comics Bible, nagalit sila kasi nandun talaga nangunguna sa nalabas yung mukha ng baboy. Nagalit sila. Ngayon, ito yung paliwanag nila dyan. Yung apat na corner daw, yung apat na corner daw, ito daw yung lugar ni Cornelio. Yan ang kanilang paliwanag. Tapos, yung mga baboy dito, yung mga hayop dito, yun ay ang mga tao. Yan ang paliwanag niya. Ngayon, sinabihan si Pedro, kumuha ka, mag-ihaw ka, kainin mo. Kaya dati, pag ako nakarating sa Bautista, tatanungin ko kagad, sabi mo mga tao ito, sinong tao ang apat ang paa? Sinong tao ang apat ang paa? Ang mga Sabadista uminit ang ulo dyan. Yan ay may meaning. Bakit? Basta sabihin na may meaning yan. Kasi sa verse 17, si Pedro nagtaka kung ano ang kahulugan yan. Ano ang kahulugan yan? Kasi sabi niya kasi, Panginoon, hindi ako kakain. Kasi minsan sa buhay ko, hindi pa ako nakakain ng karumal-dumal na pagkain. Kung babasahin mo yan sa The Voice Bible, dati, sabi ko dati, mga sa Bautista pa, hanggat wala kang mababasa na ang baboy, letra por letra ay papakain, hindi mo na ako kakain ha. Yan ay maliwanag dati. Bakit? Inuukat din ako niyan. Masyado. Kapag kausap mo Katoliko, itong sasabihin mo kagad hanggat wala pang nababasa na ang baboy pinapakain, huwag muna akong kumain ha.
Pag may nabasa ka na, saka pa ako kakain. Yun ang kayong paliwanag doon. Dumating yung The Voice Bible. Actually, lahat sa Biblia yan ang kanilang reasoning. Lahat ng mga isdaya yan ang kanilang reasoning. Hanggat wala kang mababasa, hindi mo na ako kakain ng baboy. Ngayon, dumating na ang The Voice Bible, may kumain na ba? Wala. So, nasa ng palabra di honor nila? Wala. Wala silang word of honor. Sabi nila, pag may nabasa, kakain na sila. Ngayon, meron na. May kumain na ba? Wala. Bakit? Doon sa Libat sa Cagayan de Oro, nung nandoon kami, sabi ni Jim, ang tema, tutunayan ko na ang baboy ay nilinis na ng Panginoon at pwede nang ipakain. Ano ang reason ng mga Sabalista? Sinong kumain? Objection, moderator. Hindi issue kung may kumain na ba. Ang tema, ang baboy nilinis na at pwede nang ipakain. Ano kanilang reason? Hindi ako maniniwala hanggat wala pang ebidensyang meron nang ang kumain. Yun ang kanilang reasoning. Ngayon, meron kaming kopya ng The Good News Bible na may drawing. Maganda ito. Ito gagawin sa inyo, ha? Ako ko ito papaliwanag ito kay Cornelio para maunawaan ninyo. Sa unang Korinto 10:25 hanggang 30, may ganitong nakasulat. Kainin ninyo anumang karne na nabibenta sa palengke. Ha? Kainin ninyo anumang karne ang nabibenta sa palengke. Na huwag ka nang magbati pa sa iyong konsensya. Hindi pa sa Tagalog sa Bisaya yun. Kasi wala akong Tagalog Bible dito eh. Ha? Unang Korinto 10:25, mauni ang giingon. 25? Makahimo mo pagkaon sa bisan unsang karne ang ibaligya diya sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Yan. Maliwanag yan, ha? Sumala sa giingon sa kasulatan, ang kalibutan o ang tanan nga anaan niini iya sa Ginoo. Kung ang dili magtotoo, modapit ka ninyo sa pagpangaon o mihukom ka sa pagkuyog kaniya, kaon sa idulot ka ninyo, gayaw pangutana tungod sa konsensya. Apan konsultihan kamo nga ang maong pagkaon gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, ayaw pagkaon tungod kaniya nga nagsugilon niini kanimo tungod usab sa konsensya. Dili ang imong kaugalingong konsensya, kundi ang iya sa nagsugilon kanimo. Kung may mangutana nganong butan man sa konsensya ang lain tao, ang kagawasan ko sa pagbuhat, kung magpasalamat ako sa Diyos alang sa akong pagkaon, nganong suwayon man ako mahitungod sa pagkaon na akong ipasalamatan sa Diyos. Okay, ito yan. Ang reason namin, etong talatang ito ay maliwanag ito na ito yung nilalabag ng mga SDA. Sabi niya, makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne. Ang kanilang reasoning dyan, sabi mo, makahimo na ta pagkaon sa tanang karne sa merkado. Tanang karne. Mukhaon na ba ang tanang karne? Wala sila sinabi tanang karne. Ang sinabi dyan, bisan unsang karne. Ako ang pipili ko anong kakainin ko. Ayan. Ngayon, sa ingon dire, sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Alam niyo yung konsensya? Mayroong illustration ng safeguard dyan. Ang illustration ng safeguard, yung nanay bibili sana ng sabon. Tapos mayroong parang spiritong kausap niya, sarili niya, konsensya. Ako yung konsensya mo. Huwag yan sabon na yan. Kasi mapapala yung kalidad niyan. Doon ka sa safeguard. Di ba? Yun ang konsensya. Sabihin, marapang kinakausap siya. Di ba?
Sa Biblia may ganito yan. May tao na nagbabanggaan ng kanyang konsensya at ng kanyang desisyon. Alam ng konsensya na mali yung ginagawa mo, tigil mo yan. Pero yung tao minsan alam niyang mali pero ginagawa pa rin niya. Nagbabanggaan ng konsensya at ng iyong isipan. Yan. Yan ang illustration ng safeguard sa konsensya. Ngayon, ganito. Punta ka ng palengke. Nakita mo baboy. Kasi gingon, sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Bigay mo ng konsensya. Baboy na. Gidinig na sa libitig ko. Ayaw palit pa na. Ang sabi, walay pag-agad sa konsensya. Kung sa'yo buhaton, ano dahil? Ano din ko ako? Bahala ka rin. Ayan. Di ba? Pero ang SDA, ano ang kanilang reasoning dyan? Pagbuting doon, baboy. Sabi ng konsensya, baboy na. Bawal na. Nasa libiti ko kasi, bawal na. Alam ko bawal yan. Hindi ko bibilhin yan. Sabi mo eh. Di ba? Walay pag-agad sa konsensya, pero ang SDA pag-agad sa konsensya. Mo na hindi nila matumanay. Walang nakakatupad ng utos na yan. Kaya ilang mag-agad ang ilang konsensya. Ngayon, eto pa. Gigan niyo ha? Kung dapiton ka mo sa dili magtotoo, gagamitin ko ang kanilang illustration. Ako ni. Mo niyang dili magtotoo. Para sa amin ang Katoliko, hindi magtotoo. Bakit? Ang Katoliko kumakain ng karne ng baboy. Para sa amin ang Katoliko, hindi magtotoo. Itong tanong na ito, tinanong ko sa mga pastor ko nung ako sa Adventist. Ganda ito, ano? Ang kaibigan ko Katoliko, inimbitahan ako. Gorjando, birthday ko, punta ka. Kaibigan ko eh. Ano nangyari? Nakahubong ko, mamuguyog niya. Nag-i-invite mo ko sa birthday. Sa dihang may kuyog ko, ano sabi ni Rick? Kung dapitan ka mo sa dili mong totoo sa pagpangao, lumukuyog ka mo kaniya, kaon sa idulot kaninyo, sa walay pagpangutana tungod sa konsensya. Nikuyog ko, sumama ako. Bro, Jando, masarap yung pansit namin dito. Ito yung specialty ng nanay ko, yung pansit niya. Tikman mo, magugustuhan mo to. Ano ginawa ko? Anong mantikang ginamit dito? Dami yung pagtanong. Ang giningon sa Bible, ayaw na pagpangutana sa walay pagpangutana tungod sa konsensya. Nga anong mangutana makakunsa ng mantika gigamit dire. Ngayon nagpangutana si mantika is baboy ba? Ayaw nagpangutana. Huwag ka nang magtanong pa. Dahil pag nagtanong ka, nilalabag mo ang sinabi ni Apostol Pablo. Alam nyo, pagkausap ng SDA, kinakausap na lang sa talatang ito, sinisiguro ko sa inyo, ang kanilang sagot paglabag sa utos ni Apostol Pablo. Kahit sinong SDA pa yan. Ngayon, yung madali. Pero sa 30, hindi ito naiwasan ng mga SDA nung kanilang GC, pinasok ko yung GC nila. Di ka ba sa Apostol Pablo baboy? Meron kaming Biblia na Good News Translation, may drawing din. Ganito ba? May mga drawing ba? Ganito. Ngayon, sa unang Korinto, 2 tao kumakain. Ang isa, sarap na sarap sa kinakain niyo. Yung isa naman ang sama makatingin. Sama makatingin. Bakit? Ano yung kinakain ng masama makatingin? Grapes, apple, pinya,
nasa lamesa niya. Tapos yung sarap-sarap kaya niya, ang kinakain naman, lechon buo. Nung ito'y ginamit ko sa mga Sabadista, galit na galit sila. Drawing lang yan. O, di ba? Sabi nila, hanggat walang mababasa, hindi kami kakain. May nabasa na, kumain ba? Hindi pa rin. May drawing na, kumain pa? Hindi pa rin. Ngayon, dire, naigikaon si Apostol Pablo na nasuko ang mga Hudyo. Dili ni matubag sa mga SDA. Unang Korinto 10:30. Gingon dire. Kung may mangutana, kung nagpasalamat ako sa Diyos tungod sa akong kalanon, nganong sawayon man ako, nga nagpasalamat naman ako niini sa Diyos. Tanungin niyo ang mga SDA dyan. Ano ang kinain ni Pablo? Bakit galit ang mga Hudyo? Tanungin mo. Anong kinain ni Pablo? Anong reason nila dyan? Alam nyo, pakinggan yung reason nila ha? Ano ang kinain ni Apostol Pablo? Bakit galit ang mga Hudyo? Kung yun ay malinis sa paningin ng mga Hudyo, magagalit ba? Hindi. Pag yun marumi sa paningin ng Hudyo, magagalit ba? Magalit. Ngayon, anong kinain niya? Hindi sasagot ang SDA dyan. Ha? Hindi sasagot ang SDA dyan. Alam niyo kung bakit? Marami na nakating. Ang kinain niya dyan, yung inialay sa Diyos-Diyosan. May nakating sa Sabadista. At nang sinagot ko siya, anong ginawa ni Julito Daig? Pinutol niya yung live niya. Bakit? Tinanong ko siya kung yan ay karumal-dumal o mahugang ang kalanon, mo nasuko ang mga Hudyo, nga anong iya manggikaon? Si Julito Daig, pinutol yung live niya. Nagtaka ko yung views bumaba, pero yung conversation, yung views bumaba, yung comment tumigil na. Natinignan ko sa monitor ko, nag-Facebook ako, hindi na kami live. Hindi na kami live. Guba ang SDA ni versikulo ha. Unang Korinto 10:25-30. Bisan-bisan SDA guba sila basta kabong gamit na. Ano nangyari? Nung sa amin sa mga SDA, itong mga ito'y tao. Sabi ni Pedro, ayoko Panginoon, kasi hindi po kumakain ng mga kurmal-dumal na pagkain. Sabi ng Panginoon, huwag mong tawaging marumi ang lahat ng bagay na nilinis na ng Diyos. Nagtaka si Pedro, ano ba ibig sabihin ng vision na yun? Nagtaka si Pedro doon. Pumunta siya sa lugar ni Cornelio. Pagdating niya noon, si Cornelio dumapa sa harapan niya. Nagpatira pa at sinamba siya. Ang sagot ni Pedro, tumayo ka kapatid, huwag akong sambahin mo, tumayo ka. Ang Diyos lang ang sambahin mo. Ano nangyari? Sabi sa aming mga Hudyo, 10:28 yan. Buhat, 10:28. Sabi dyan, kaming mga Hudyo ay may kautusan sa aming relihiyon na huwag makipaghalubilo sa mga hindi Hudyo. Pero sinabi ng Panginoon sa akin na huwag kong isipin marumi o karumal-dumal ang sinumang tao. Kaya ang unawa ng mga SDA dyan, dahil yan ang sinabihan ni Pedro na karumal-dumal, tapos sa 28 sinabi sa akin ng Panginoon na walang sinumang tao ang isipin kong karumal-dumal o marumi. Para sa amin, yan ay mga tao. Pero tanong, yan ba ang kahulugan? Hindi yan ang kahulugan. Turuan ko kayo ha. Nganong gipakitaan man si Pedro aning addition? Ang purpose para umuadto siya ni Cornelio,
Punta kay Cornelio, ano nangyari? Lahat ng tao pinatawag na ni Cornelio. Lahat ng tao pinapunta niya sa lugar niya. Kasi darating ang Apostol Pedro. Ang daming tao sa lugar ni Cornelio. Maganda pala yung pelikulang The Chosen. Sa Prime Video, napanood ko The Chosen. Inaabangan ko yung season 5. Kasi naiintindihan ko na yun din yung Testament dahil sa series The Chosen. Tagalog version siya. Dahil maintindihan. Ngayon, dahil dito, lahat ng tao nandoon na. Sa lugar ni Cornelio, daming tao. Kumbaga, mayroong handaan. May kainan. Mga hintil ang mga nandito. Mga hintil. Hindi pa nagsimulang magsalita si Pedro, bumuhos ng Espiritu Santo sa kanila. Pinuhusan na. Hindi na sasalita. Nakita niya na walang pinipili ang Panginoon. Pati mga hintil, binuhusan ng Holy Spirit. Ano ang dahilan doon? Malakas ang pananampalataya nila. Pero, dahil mga hintil yan, may lechon ba sa lamesa? Meron, di ba? Pero kahit may lechon sa lamesa, binuhusan sila ng Holy Spirit. Ngayon, ba't ang Sabadista galit? Ha? May debate dati, natawa ako. Sabi nung CFD, laban sa STV. Alam mo, Brad, hindi tayo taga rito. Kahit ang ibang lungsod. At tayo tinanggap sa lugar na ito. Sabi ng STV. Ayan na ngayon. Ito yan. Sabi sa Lucas 10:8. Lucas 10:8, lista nyo. Pag kayo ay napadpad sa ibang lungsod at kayo ay tinanggap nila, kainin nyo anuman ang ihain sa inyo. Kung moabot ka mo sa laing lungsod, gidawat ka mo nila. Murag kita ba, gidawat ka dire. Di man ni atong lugar, gidawat ka dire. Unsa may dalit ninyo namo? Ang Katoliko naglabas ng humba, nilagay sa lamesa. Brad, sabi ni Kristo kung dawaton ta sa laing lungsod, kaon sa idalit ninyo. Mukaon wala, Brad. Tumanong na kung ang sugot ni Kristo. Kahimo ka, dili. Anong sagot ng SDA? Bastos! Nagalit ang SDA. Tinupad ba ng SDA sinabi ni Kristo? Wala. Hindi. Tapos, ang lakas ng loob sabihin, tinutupad daw nilang kautusan. Never. Never nangyari yun. Ngayon, ano ba ang meaning nito? Ba't siya pinakitaan nito? Ito ba'y tao? Ang meaning ay hindi. Ang meaning yan pagkain. Hindi tao. Alam niyo kung bakit? Ang mga alimones ni Cornelio, may lechon sa lamesa. Pupunta si Pedro para pangaralan sila. Pagkatapos sa pangangaral, pakalstimoy na. Ngayon, tungkol kay kaon na mananiguman, magigsalo ba siya sa mga hindi kung ang lechon na sa lamesa? Ha? Magigsalo ba siya? Dili. Dili siya magigsalo. Baboy na, bawal na sa mua. Pero, nang dahil sa vision, na pinakitaan siya sa vision, Pedro, tindo, pag-ihaw, o kumaon ka. Ano ibig sabihin nun? Para pagpunta na kay Cornelio, ready na siyang kumain ng lechon. Yun ang meaning doon. Bakit? Sabi sa Efeso 2, ano ba, nakalimutan ko anong talata yung sa Efeso 2, nakalimutan ko. Pakitrace lang mga safety, no? Sabi ni Kristo, yung Hudiyo at yung Hintil, nagbabangayan yan. Merong malaking pader sa gitna. 2:15.
Efeso 2:15. May malaking pader sa gitna. Ang gusto ni Kristo gumawa ng bagong nilalang. Ang bagong nilalang, kailangan pag-isahin ang Hudyo at ang mga Hintil. Pero paano mangyayari yun? Ang Hudyo, hindi matanggap ang Hintil. Kasi ang Hintil, kumakain ng lechon. Yung mga Hudyo, hindi. Ano pa kaya nila? Yung kautusan, huwag kang kumain ng karne ng baboy. Yun ang kanilang batayan. Naging barrier ang kautusan para pagbubuhin ang Hudyo at mga Hintil. Anong ginawa? Sabi ni Kristo, kailangan niyang gibain sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ang pader na naghihiwalay sa dalawa. Kubun niya ang pader. Karon, wala naman ang pader. Bingkaw ng Hintil o baboy. Kung saan may reklamuhan sa Hudyo? Wala na. Isa pinimingo nung sayop na inyo ha. Nung sayop man. Nasa kasubuan, di ka mukha baboy. Wala na. Ibungkag na ang pader. Ibungkag na ang pader. Mo yung pagkasayop may. Iguba na gani ang paril. Wala na yung sayop. Oh. Nangyari. Naging buo ang Hudyo at mga Hintil. Sa Galatia 3:28, sabi ni Apostol Pablo, mga lalaki man, o babae man, matanda o bata man, may ngipin o wala, iisa lang tayo. Tayo ay mga Kristiyano. Iisa kay Kristo Jesus. Oh, nang dahil sa giniba ang pader, ang Hudyo ni Hintil ay naging isa, Kristiyano, Kristyanismo. Mayroon ba yung kautusan na huwag kumain ng karne ng baboy? Wala na. Hebreo 13:9, lista. Hebreo 13:9. Sige, ngon dire. English. Duwaya rin siya ako ya. 13:9. Oh. Ayaw itugot nga ang lahi nga pagtulunan makapatipas kaninyo sa matarong nga gianan. Maayo gayud nga malig-o ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon, mahitungod sa kalanon, kay walay makatabang ang maong tulumanon niadtong nagtuman niini. Kumain ka ng karning baboy, nakatabang na nimo, wa. Di ka mukao, nakatabang na nimo, wa. Colosas 2:16. Ayaw itugot nga diktahan kamo kung unsa ang inyong kauno o inyong imnon. Ayaw itugot nga diktahan kamo. Unya ang mga Sabadista dinidiktahan tayo. Shhh! Huwag kang kumain ng baboy. Oh, huwag kang uminom ng alak. May si Brother Gabriel, may katalakayan sa cellphone. Ang kanilang topic about sa alak. About sa alak ang topic nila. Sabi ng iyo kayo mga Katoliko, mga palahubog mo. Lahubog mo. Ako. Dugay ako ipasangilan sa mga Sabadista nga palahubog daw kuno ko. Witness ko si Brother Gabriel, witness ko si Brother Eugene, si Brother Robert, Brother Aljan. Di tao nga kung ganahan mo simot sa bino. Hunya, pasangin lang kung pala hubog. Diyan doon, ang hubog na buga. Na? Yung ininom ko na iced tea, sinabi ni Julito Daig, alak. Si Father Darwin, uminom ng konting alak. Sabi, tignan niyo ang pare ng Katoliko. Palahubog. Ulit, palahubog. Konti lang ininom ni Father Darwin. Pag may nakausap kayo sabihin nyo, bigyan nyo ako ng talata na sinasabi, bawal uminom ng konting alak. Tagain ko bersikulo. Si Padre uminom gamay, ang mga Padre, kita, magjupa na niya. Padre Darwin, gamay, uminom niya. Kung wala mo na, nahubog Padre Darwin. Igagaw Padre Darwin, napalubig kita ka, nahubog Padre Darwin. What? Never na nahubog. Kanya,
Jutay bino ra giinom. Tuyo ng padre kay ron. Oh, garang-garang niya, garang-garang. Nagkakundit tayo. Unya. Basil pa, basil. Pangutan mo ng mga laitinuhan. Asa mabasa nga sayop ang pag-inom og jutay bino. Ang ihatag nila nga bersikulo paghubog-hubog. Abuso man ang imong gihatag nako, gamay akong gipangayo. Ay mo tagay abuso, ya abuso ra na. Di ba? Ano ibig sabihin doon? Okay lang uminom ng konting bino, konting alak. Huwag lang kayong maglasing. Ako nga yung asawa ko, bigyan ako, Coke. Coke. Pag amoy ko, ikaw uminom yan, may alak yan. Di ako uminom. Amoy lang, hindi ko magusto yung amoy. Inumin pa kaya? Pero pinabibitangan nila akong palahubog. Ano ba? Sabi ni Kristo sa Marcos 7:19 hanggang 20. Bisag unsa nga mosunod sa baba dili makahugaw sa tao. Asa man ang mosunod ng litson mukhaon ka sa ilong? Sabi sa baba, dili makahugaw sa tao naman. Dadaan lang yan sa kanyang daanan ng dumi. Itatapon doon sa CR. So hindi na makahugaw sa tao ang iyan ikaon. Unsay makahugaw kanang unahunang sayop. The Revealers. Aileen sini manalo nga the Revealers. Musulod sa punto por punto. Makikdialogo. Pagtatapos niya sa kanilang live, aalipustahin kaming mga punto por punto. Anong sabi ni Jando? Horse daw siya? Horse? Sabi ko doon, hindi lang ako moderator dito. Host ako ng programa nito. Ang sabi niya doon? Horse? John Dogs. CF Dogs. Tuta ni Wendell Talibong. Yun ang tawag sa akin, inaalipusta ko. Pati ba naman yung panalangin namin, naalipusta pa. Panalangin opening prayer. Sabi ng mga The Revealers, tinan mo itong mga tao ito, malaki na pangangailangan ito. Natural. Pag nagdasal ka, hihiling ka talaga. Inaalipusta kami. Nahugaw ba sila? Yes. Tungod sa ilang mga nanggawas na pulong silang bakbak. Amen. Anong mga balikas na to, bantay ka na. Makahugaw sa tao na. Karon, sabi ni Kristo, pwede nang kakuluntan ng pagkaon, pero na ay bersikulo sa Bible, huwag kang kumain ng dugo. Huwag kang kumain ng dugo. Ang Katoliko, kumakain ng dinuguan. Sabi sa Biblia, huwag kang kumain ng dugo. Sabi ko naman, alam mo dinuguan? Minuto yung dinuguan. Nang panahong isulat ang Gawa 15, may dinuguan na ba? Wala. Ang dinuguan, only in the Philippines lang yan. Wala sa ibang bansa. Pag may nagluto sa ibang bansa na dinuguan, sinisiguro ko, Pilipino ang nagluto. Dinuguan ba yan? Hindi. Ba't nyo ini-interpret as dinuguan? Dinuguan yan. Ano ba yung sabihin dinuguan? Yung dugo mismo kinakain? O ingredients lang yun? Parang ganito. Manok. Ginataang manok. Ginataan. Kasi tinunuan. Ginataang manok. Ang tanong, anong kinakain mo? Yung gata ba? Yung bang gata yung main na kinakain mo? Yung manok. Ginataan. Ano yung dinuguan? Ilagyan ng konting dugo. Ngayon, dahil niluto na, may timpla na, putahin na siya. Pagkain na ba o hindi? Pagkain na. Dahil pagkain na, ang sabi ni Kristo, lahat ng pagkain ay nilinis na. Di pwede na kayo dinuguan. Yung dugo na sinasabi sa Bible na huwag ipakain, luto ba yan? Hindi. Bakit?
ang paniniwala ng mga pagano dati, yung mga hayop, tinutusokan na ng tubo ang liig niyan. Pag tusok ng tubo, ilalabas yung dugo, hihigupin yung dugo. Bakit? Akala nila ang mga Diyos naninirahan sa mga hayop. Pag hinigop nila yung dugo, ang kapangyarihan ng Diyos na yun ay papasok sa katawan nila. Yun ang kanilang unawa doon. Hilaw na dugo yun. Hindi yun luto. Hindi yun dinuguan. Ba't hindi pa sa dinuguan? Dinuguan, bawal. Walang sinasabi ang Bible, bawal ang dinuguan. Kaya ngayon, tayo mga Kristiyano, sabi ni Kristo, kumain tayo, lahat ng pagkain malinis na. How about yung mga pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyosan? Nagdiwata mo, nagkuhan mo pasakan, aron lami ang ani, nag-ihaw mo manok. Gaway asin. Uwi asin-asin. Pag umanog ihaw, gikaon ng manok. Kung saan man to? Gihalad to sa Diyos-Diyos. Nga naman, anong Diyos-Diyos man nga, Espiritu man sa kahumayan, ang amo ang gihalalan na to. Ang Espiritu sa kahumayan, kanang mga espirituha, gusto sila nga simbahon sa mga tao, ang mga tao manampit nila para ilahan hatagan ng laming ani, manampit nila ang mga tao. Sinong mga espiritong yon? Yun ay espiritu ng mga fallen angels yon. So, nag-alay ka doon para mas maganda yung ani nyo. Kinain mo yung manok, kinain mo yung baka, yung kambing, yung baboy na inialay mo doon. Pag yun kinain mo, kumain ka ng pagkain sa Diyos-Diyosan. Di ba? Ay, bawal ito. Nakalimutan ko yung sa unang Korinto 10:25. Sumama ako sa kaibigan kong Katoliko. Sa amin sa mga SDA, yung Katoliko, non-believer yan. Pinakain niya ako. Pinakain niya ako, sabi niya, kain ka. Kain ako. Sarap na sa pagkain ko. Kasi nasabi ko kasi, huwag ka nang mamutalan ako sa konsensya. Kaon guduro. Totoo, giingnan ko. Kanang imong gikaon, amo nang gihalad sa Diyos-Diyos. Tanong, tutuloy ka mo bang kumain o titigil mo pagkain mo? Tigil. Balik ko na kong basa, ha? Kung dapiton ka mo sa dili magtotoo sa pagpangaon o bukuyog ka mo kaniya, kaon sa idulot kaninyo sa walay pagpangutana tungkol sa konsensya, apan kung sultihan ka mo nga ang maong pagkaon gihalad ng ngadto sa mga Diyos-Diyos, ayaw kaon tungkol kaniya nga nagsugilon kanimo. Ayaw kaon, undami kaon. Kasi sinabihan ka na alay sa Diyos-Diyosan. Unong kagkaon yun. Di pilingay mo pala, giingan man ka. Gawa sa lagwala kasunti eh. Wala kasunti eh. Pagka yun. Rugingan ka. Amo nang gipadugo na ganyan sa balay brad. Undag kaon. Di na pinipasukan. Tulo na gani. So manig-inig ya. Kitang mga Katoliko, kita Kristiyano, pwede kang mukhaon na basta dili hala sa Diyos-Diyosan. Unsa man ang giingon nga pag anang kuan kanang mananap pagituok. Ano meaning niyan? Yung mananap pagituok, buhat 19:29. Meaning niyan yung mga hayop na nasa kasaan, di nakalabas yung dugo, kinain mo, masama sa Panginoon yun. Bakit? Makakamikrobyo ka doon. Kakasakit ka doon, tandaan niyan. Anang gituok, namatay nga wala kang gawas ng dugo. Bantay na. Okay, so, yun lang muna topic ko sa inyo. Pag may tanong mo, sino sa mga tanong mo maya? Kasi matubag sa mga pangutanaw niya, wala ka bang Lord? Ako? Pangutanaw muna kung may tungkol sa balisa, ito bago na kutanan. Bro, kanang mo ba lagi kay unay namatay nga hayop? Ayaw naman, diwasan. Diluto pa. Luto pa.
Pero tinadala na salaan. Adi yung kasalaan na. Oh, mga na. To, doon na ko na-explain ito itong Isaiah 66, kasi ito 17, no? Ako na na-explain namin before mo tapos ba yun? Kaya ba siya maka-encounter niya mo ani? Saya 66, 17. 66, 17. Kasi maka-encounter mo ani ba? Sa inyo dire. Nagingon ng Ginoo, magdungan pagkamatay kadtong nagbalaan ug nahidlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sila sa mga halaran, sa mga Diyos, sa mga nagkaon og karning baboy, mga ilaga ug uban pang hugang mananap, magdungan pagkamatay. Mo di ang gingon kanina ba? Ingon dire 10 PM kurpyo. Totoo lingon, pwede nang mo gawas. Sa diyan gawas na gidakop ni noon ka sa mustisya. Ingon sila, dili ang baboy. Nakaroon hinlo na niya. Mukha ko, sunugon ko asa ang mustisya. Ha? Usawa na pagtubag. Kaminawan ninyo mayo, ha? Nag-ingon ang Ginoo. Magdungan pagkamatay kadtong nagbalaan o naghinlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sila sa mga halaran, sa mga Diyos, sa mga nagkaon og karning baboy, mga ilaga o guban pang hubang mananap. Kung istoryahon lang niyo sa ni pagtubag, tingnan ninyo. Kani, Katoliko, nangaw karning baboy, sunugon mo sa Ginoo. Pataka na kagtabi niya. Napataka na kagtabi niya. Nay, Katoliko ngayon, wa. Kinsa gipasabutan eh? Ang mga Hudiyo. Ano man? Atras ka sa 65:1. 65:1 tabasa. Ang Ginoo miingon, andam ako pagtubag sa mga pag-ampo sa akong katawhan. Kinsa iyang katawhan? Israelita. Apan wala sila musampit kanako. Buot ko nga ila akong makaplagan. Apan wala sila mangita kanako. Kinsa wala nangita niya? Anong Israelita? Tibuok adlaw nagpangamay ako sa mga taong masupilon nga wala musubay sa dalan nga matarong o nagtuman sa ilang gusto. Kisa man sila? Israelita. 3. Kanunay naghagit kanako kining mga tawhana. Naghalad silang mga mananap sa ilang mga Diyos diha sa kanaman. Ang higo sa 66, balikon na ito, ha? Magdungan pagkamatay katong nagbalaan o naghilo sila kukulingon aron mga to sila sa mga halaran. Sa Tagalog ito, sa hardin. Sa hardin, tanaman, halaran sa mga Diyos. 65, balik ta. Kanunay naghagit ka na ako kini mga tawhanan, naghalad sila mga mananap sa ilang mga Diyos diha sa mga tanaman ug nagsunog ug insenso diha sa mga halaran. Kinsa ni sila? Mga Israelita. Di ba imo to? Nagkaunog karning baboy, ilaga ug ubang maugaw, sunugon sila. Tapos itong basa kani mga tawhanan ng mga bunik karning baboy. Sa 4, magadiin mangadto sila sa mga langob o mga lubnganan aron pagpakisayod sa mga espiritu. Uy, nagtuon din silang espiritismo. Sunod, mukaon silang baboy o muhigop o sabaw sa mga mahugang mananap. O muingon, ayaw mo hilabte o ayaw pagduol nako kay ako balaan. Sige mo sa 66, 17, magdungan pagkamatay katong naghinlo silang ugalingon, nagbalans ng ugalingon aron mangadto sa mga halaran, aron paghalad sa ilang mga Diyos. Mangaon sila karning baboy mo ni. Naigipasabot ang Isaiah 66, mga Israelita, ngano maning mga Sabadista, pasangin naman ang Katoliko, dili Katoliko ang ipasabot sa 66 sila tanan basta mukaw karning baboy apil sayo kay specific ang ipasabot ni Isaias
specific katong iyang katawhan mangadto sa halaran, sa hardin, sa tanaman, magbala sa akong galingon, naghidlo, ay hindi ka pa hablaan di ako. Yanangaw kami bago ito sa langom. Sila ang magdungan pagkamatay. Sila ang sunugod, dili ang Katoliko. Okay? Imanin na ninyo ha? Yung mga ikaw mo sa badista, muna ilang pinakakusok na armas ang Isaiah 66:17. Okay na? Wala na yung na? Mangulit na ta? Di ba bawang sa balista ka o isda na naihimbis? Naihimbis mo kawat niya na. Ang wahihimbis mo kawat wahihimbis. Ang reason na mo, kung hindi mo kawat himbis, yun na nila ang dagat, ugaw na. Daghang toxic sa dagat. Nay malibang dito, nay mangihi dito. Basta isda ba himbis bro? Nay namatay dito. Locos na, wala na invest. Ang mga kuha niya, ang mga toxic, mamilit sa ilang panit. Mamilit sa ilang panit. O niyang makaon mo na, madawat ka. Pero ang naihimbis, mamilit sa himbis. Mo nang himbisan, kinalitong toxic. Yun na, mo na ang reason. Leviticus 11 bro. Nasa Leviticus 11. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless.